matinong ilog ang lupaing ito? Simple lang ang solusyon sa suliranin na iyan. Ang dakilang alahero'y nandito na pala. Ano na naman ang iaalok mo sa amin? Sige, Ginoong Simon. Ano sa tingin mo ang solusyon sa suliraning ito? Simple lang. At sa katunayan, hindi ko lubos maintindihan kung bakit walang nakaisip nito. Humukay ng isang kanal mula sa bunganga ng ilog hanggang sa labas na daraan sa Maynila. Mga kuro-kuro at alamat, kahit ang kasaysayan ay walang katunayan kung naganap. Ako'y may alam na alamat na naganap dito mismo sa ilog na ito. Meron akong narinig na usap-usapan tungkol sa isang pilibusterong namatay rito. Alam niyo ba, Kapitan, ang tungkol dito? Saan mo naman narinig ang balitang iyan? Usap-usapan ang balitang iyan sa buong San Diego. Ano nga bang pangalan? Ibarra. Tumingin kayo roon. Doon ang lugar kung saan namatay at nabaril ang sinasabing kaawa-awang pilibustero na si Ibarra. Ganyan talaga ang mga nangyayari sa mga erehe at pulibustero. Naging iisa ang kapalaran ni Ibarra at ang kanyang ama. Ganyan ang mga nangyayari sa mga mamamayan na kumakalaban at hindi sumusunod sa mga turo ng simbahang Katolika. Senyor Simon, may sakit ba kayo? Tila yata namumutla kayo. Huwag mong sabihin, ang isang manlalakbay na kagaya ninyo ay nagkakasakit at nahihilo na sa isang simpleng paglalakbay na ito. Ako? Baka ikaw, Bensa, ba nahihilo? Sige, maiwan ko na kayo. Ba naririnig ang mga tawanan nila? Oo nga, mukhang nagkakasiyahan sa itaas. Sana nandun din tayo. Oo nga eh. Gandang araw po, Kapitan. Gandang araw. Sige, Basilio, mauna na kami. Sige. Po, Kapitan. Kamusta na ang kalagayan ng Kapitan Tiago? Hindi mabuti. Tila ayaw na bumuti pa ng kalagayan ng Kapitan. Bakit mo naman sabi yan? Ayaw niya mang pagamot. At pinapupunta niya ako ng San Diego upang tignan ang mga paupahan ako. Natatandaan ko nung panahon namin ni Kapitan Tiago, ay wala pa ang mga droga na yan. Pero ito, noon, malakas pa rin at katunayan na kalabaw lang ang tumatanda. Sige. Walang dalang na mga Basilio, ngunit ang opyo ay hindi lamang basta-basta droga na bagong tuklas. Ngunit isa itong halamang gamot na matagal na tumutubo sa maraming parte ng Pilipinas. Samahin ako sa iyo, kaibigan. Natatandaan ko, may opyo na rin noong panahon namin ni Kapitan Tiago. Tingnan na po ninyo, Kapitan. Kamusta na nga pala ang sinusulong niya na pagpapatayo ng akademya ng wikang Kastila para sa mga Pilipino? Mabuti naman po. Handa na po ang mga guro at para lang gagamitin. Sa palagay ko, malabo na mangyari ang pagpapatayo ng akademya na iyan. At dahil yun kay Padre Sibila. Magandang araw. Maaari ba akong makisali sa inyong usapan? Kaibigang Basilio, kamusta ka naman? Ikaw ba'y pauwi na muna sa isang bakasyon? Opo, ganoon nga po, Senyor Simon. Sino naman tong kasama mo? Siya ba'y kababayan mo? Hindi po, Senyor. Maglapit lang ang aming bayan. Hindi po ba kayo nagpupunta sa bayan nila? Hindi. Dahil wala namang bumibili ng aking mga pandang ala sa kanilang bayan. Marahil siguro dahil mahihirap sila. Sadyang hindi lang po kami mahilig bumili ng mga gamit na hindi naman talaga namin kailangan. Sige, mga Ginoo, mauna na. Sige. Sige po.